1, go! Hello Sir Ryan Evangelista. Ako po si Matthew Abdiel Tabalba. And sa mga viewers niyo po. At siya naman po si... Martin po. At ngayon po, after a long hard work and mawang oras po, ipapakita na ho namin sa inyo po ang finals namin ho na GCash Payment Integration API by using Paymongo. So, sir, una nga po namin ginawa ay gumawa ng account sa Paymongo na nagangalang Simply Things, no? At kinuha po namin itong API key na galing sa kanila at nilagay sa aming code. So pagkatapos po ng mahabang panonood ng video at pagkuha ng resources online, natapos po namin itong project namin ngayon. So ang pinakakailangan po natin gawin sa project na ito ay i-import ang kailangan libraries tulad ng .env at ang isang request. Pag wala po yan at walang .env sa ating project directory na naka-install, di po gagana itong ating project. So, ano nga ba po ang mga kailangang Python files na kailangan dito? First po, dapat kailangan gumawa tayo ng env file na naglalaman ng ating API key. Next po ay ang config.py na nag-load sa ating configuration. Niloload ang .env na library at ini-import ang get.env na galing sa env file. So next po ang control.py ay nagko-control sa ating project. So makikita po natin itong create payment.link na galing sa ating main.py. Itong 450,000 na magiging 4.5 na lang sa page. A great way to spend money. Ayan po, amount, description, and remarks ay dapat nandito sa control.py para gumana. So try po natin i-run itong main.py. So, pag open, lalabas po ang ating business name na Simply Things na galing dito sa ating ginawang Paymongo account. At ang 4.5 na presyo na nakalagay dito. At ang great way to spend money. So, try na nga natin sa GCash gumawa. So, naglagay po tayo ng email address test@gmail.com, contact number hula-hula na lang, testing, try. Okay po. So makikita po natin na gumana at naglabas ng GCash dito sa ating page. Lalabas rin ng test data dahil test lang naman ito. Lalabas ang ating payment information, a great description, a great way to spend money. 4,500 pesos at ang GCash. At ang ating billing details. Ngayon, accept natin yan. Next. Ngayon, meron tayong choice para mag-fail at mag-expire. Pero, try natin i-authorize. Dahil yun ang nasa video. Yun. GCash payment successfully received. You may now close this window. Ibig sabihin lang po na gumagana ang ating API na galing sa Paymongo na account natin. Ngayon, magagamit natin ito sa ating billing website, sa mga e-commerce website natin kung meron tayong payment option sa ating mga sites. So, by watching videos sa provide yung link at ating sa online resources, natapos po namin itong ating project. So, yun lamang po, Sir Ryan. Ako nga po pala ulit si Martin. At ako po si Matthew. So, thank you po.